side. Thank you. Ladies and gentlemen, President Benigno S. Aquino III. Ganda hapon po. Kasagsagan ng kudeta noong 1987 nang inambush ako. Kasama ang 4 sa aking security detail. 3 sa mga inatasang mga alaga sa aking buhay ang namatay. 2 sa mga biktima ng naganap na ambush ay nagpaplano ng magpakasal at natural, hindi natuloy. Ang isa na may hindi na inabutan ang pagsilang ng kanyang huling anak. Mula sa burol hanggang sa ngayon, hindi ko maiwasang pag-isipan at sisihin ang aking sarili na baka kung hindi kami lumabas noon, baka buhay pa sila ngayon. Na kung wala kaming kailangan puntahan noon, baka kasama pa nila ngayon ang kanilang anak, asawa at pamilya. Dahil sa pangyayari ito, mas naging importante sa akin ang halaga ng buhay ng aking kapwa, lalo na kung ito'y apektado ng aking mga desisyon at pagkilos. Ganito mismo ang kinakaharap ko ngayon sa gitna ng mga nangyayari sa Sabah. Bilang Pangulo, nakaatang sa aking balikat ang buhay hindi lamang ng grupo ni Raja Muda Agbimuddin Kiram, kundi maging ang kapakanan at kaligtasan ng tinatayang 800,000 Pilipinong nasa Sabah. Bawat buhay ay mahalaga at wala tayong ibang pakay kundi ang mangibabaw ang kaligtasan ng mga kababayan natin, nasa ang panig man sila ng mundo. Magprangkahan nga po tayo. Kung baliktad ang sitwasyon at sarili nating komunidad ang pinasok ng sinumang armadong grupo, pwede bang magwalang kibo na lang tayo? Hindi rin ba tayo magpapasaklolo sa pamahalaan? Kahit naman po anong lahi, basta may banta sa kanilang kaligtasan, papalag at gagawa ng paraan upang mailayo ang kanilang mamamayan sa banta ng karahasan. Paano ka naman makakaasa ng resonableng usapan kung tinututukan mo ng baril sa muka ang kabilang panig? Kung gusto mo talagang umusad ang usapan, tanggalin mo muna ang banta sa kaligtasan ng iyong kausap. Pinipilit nating paghandaan maski ano ang kahihinatnan ng mga pangyayari. Bawat ahensya ng gobyerno may kaugnayan at responsibilidad sa iba't ibang aspeto na maaaring ibunga ng kaguluhan ay matagal na nating inatasan na una pag-aralan at pangalawa paghandaan ang implikasyon. Saksi tayong lahat sa kakayahan at dedikasyon ng ating mga kapatid na Muslim. Handa silang makipagtulungan tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Hindi pa rin nagbabago ang panawagan ko sa angkan ni Sultan Jamalul Kiram III. Hindi reasonabling humingi ng pangunawa kung nakatutok ang iyong armas sa muka ng iyong kausap. Magsisimula lamang ang reasonabling usapan oras na maging handa kayong huminahon at magtimpi at humarap sa mesa ng may bukas na pag-iisip. Mulat tayong may mga taong nagkuntsabahan upang humantong tayo sa sitwasyong ito. Isang sitwasyong walang agarang solusyon. Ilan po sa kanila ay nakikita natin, habang ang iba naman ay nagkukubli pa rin sa dilim. Hindi po kakayanin ng angkan ni Sultan Jamalul Kiram III na gawing mag-isa ang ganitong uri ng pagkilos. Kapansin-pansin din ang nag-iisang linya ng mga kritiko para gatungan ang malubhanang sitwasyon. Pinalubhan nila ang isyong ito at ginagawa nila ito habang inilalagay sa peligro ang daang-daang libong Pilipino. Sa mga taong nasa likod nito, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Pananagutin natin ang mga nagkasala sa bansa. Nagpapasalamat ako sa napakaraming kababayan nating resonable at tumutulong tungo sa resolusyon ng pangyayaring ito. Maliwanag sa ating lahat na pwede pang lumala ang sitwasyon, pero pwede ring matapos na ang kaguluhang ito. Alam naman po natin kung alin ang delubyon, tadhana ang may gawa, at kung alin ang talagang sinadya. Ang masakit ngayon, pinili ng ilang tao na mangyari ito at sadyang inilagay sa panganib ang napakaraming Pilipino. Gayunpaman, hindi tayo maubusan ng lakas para piliting tapusin ang kaguluhang ito sa lalong madaling panahon. Simple lamang po. Matatapos ang kaguluhang ito kung maging resonable ang mga personalidad na sangkot dito, lalo na mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay tunay na pinuno. Maraming salamat po.